being supported by the supporters and your sponsor because of your good deeds na ginagawa sa ating mga kababayan. Diba? Yun yung sinusuportahan nila sa iyo. Kumbaga, kung sumusuporta man sila kay Beyonce, ibang usapan din po yun. Ngayon, kung ginagamit lang si Beyonce para makapag-sponsor, para makakuha ka ng sponsor at gagamitin mo sa iyong charity, parang hindi ka talaga sinuportahan ng mga sponsor, mga viewers na yan, doon sa charity mo. Doon sa isa kong upload na kung saan na-vlog na no, ni Dr. Love, si Beyonce, included sa vlog niya, nakita naman natin. Nagtanong ako doon, may tanong ako doon na kung magiging problema kaya. And dito sa isi-share ko sa inyo, sa content ko na to, it seems, no, hindi nakapag-usap ng maayos tayo. Okay, kasi dito may mga sinagot si Kalinga Prab doon sa live stream niya regarding sa issue ng pag-vlog na yan ni Dr. Love kay Beyonce. Okay? So yun po yung lalamanin ng content na to and magbibigay lang po tayo ng opinion at reaction sa mga pangyayaring nasabi o naganap doon sa live stream ni Kalinga Prab sa gabi. Okay? At bago po akong magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po at makikita notification bell para maging aware kayo sa aking mga update. Any comment, suggestion, recommendation, leave it in our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. Okay? At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihan ng fake news. And ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa mga viewers no, na patuloy na sumusuporta sa aking channel, especially yung mga nagsusubscribe. And I think most of them right now ay mga Kalingap supporters. So, salamat po sa inyo. And of course, papasalamat din ako sa community ng Tekram and Daddy Frankie for also supporting the channel. And nilalapit ko po sa inyo muli, no, si Pony Alde Vlog. Isa rin po siyang charity vlogger na as of now, medyo hindi ganun kalaki ang mga views na nare-receive ng kanyang mga content. So, alam naman po natin, views is equals to revenues. The higher the revenues, the higher the views, the better the revenues. Okay, so isa rin po siyang charity vlogger na may puso sa pagtulong sa ating mga kababayan. Okay, and panoorin niyo po yung kanyang mga content, ilang tulong na lang po, tumaas po at mapansin ni YouTube yung kanyang channel. Isang malaking bagay po yung panunood ninyo sa lahat ng mga content natin. Even sa aking channel din, malaking bagay. Kaya po yung suporta po ninyo, ang hinihingi ko para kay Pony Alde Vlogs. Okay? So, let's dive in dito sa aking content na gusto kong i-share sa inyo at reactionan. No? Dahil mukhang hindi pa aware si Kalinga Prab, maybe now aware na siya, kagabi aware na siya dahil nabanggit na nga yung pagbablog ni Dr. Love kay Beyonce. No, dahil doon sa una kong upload, nabanggit nga Kalinga Prab, even Beyonce agreed na siya ay Kalinga pa rin. But yun na nga lang, nasa, kumbaga, kapitbahay nga siya ni Dr. Love and yun nga yung lumalabas na balita na si Dr. Love nga raw yung scouter, no? Siya yung naglapit kasi kay kay Kalinga Prab. Parang somebody told Dr. Love about Beyonce and Dr. Love ang nag-recommend kay Kalinga Prab. So, gano'n yung naging story at least na rin dito sa naging live kagabi ni Kalinga Prab. But still the same, di ba? Ang naglapit kasi kay Beyonce, kay Kalinga Prab, ay si Dr. Love. That's why Dr. Love can claim na siya yung mag-scout or katulong sa pag-scout. Okay? So ito po, allow me to share yung part ng video ni Kalinga Prab na kung saan may mga nabanggit siya about kay vlogging of Beyonce. Bakit po? Nabablog po ba? Binablog po ba? Binablog pa rin po ba?
Di ko kasi alam eh. Di ko alam. Basta ano po ano? Kalinga pa, bakit payag si Biancy na vlog ni Dr. Love? Bakit po? Nabablog po ba? Binablog po ba? Binablog pa rin po ba? Di ko kasi alam eh. Di ko alam. Basta ano po ano? Kalinga po si Biancy and wag po natin siyang ituring na hindi na siya kalingap. Ano kasi yung respeto ng ni Biancy sa kalingap is dati pa rin po. At yung loyalty po niya. Okay? So malinaw. Nulit-ulit kay Kalinga Prab na si Beyonce ay Kalinga pa rin. And as of last night, hindi siya aware na may vlog na pala si Beyonce ni Dr. Love. Pero para sa kanya, si Beyonce ay part pa rin ng Kalinga at ang loyalty ni Beyonce ay nasa Kalinga pa rin. That's why doon sa nauna kong upload prior to this, magiging issue ba yan? Magiging issue ba yan? Huwag po natin siyang i-bash. Ano po? Ubong makulit at katinang lalamunan? Just stop it! How do masters like their gold? Range of expertly crafted Nescafe gold. Mahirap po kasing maiwasan yun kasi magkapit-bahay po sila eh. So, mahirap na talagang ano yun. And syempre, andun yung ano, syempre si Beyonce, hindi naman yan magsasalita na wag mo akong i-vlog. Kasi si Beyonce, ayan na yan, napakabait po nun, tahimik lang siya. So, hindi ko alam kung anong mangyayari dyan. Okay, so even si Kalinga Prab, hindi niya alam kung ano yung isasagot. So, hindi siya aware and totoo naman yan, magkapit-bahay. And, well, kilala niya si Beyonce na hindi ngayon tatanggi. So, doon papasok ngayon yung conflict. Diba? Bina-vlog siya. Siyempre, magre-react yung mga supporters nung nasa Kalinga. Magre-react din yung supporters ng Team Guapa. So, dapat mapag-usapan yan. Diba? Yun yung sa akin ha. Yun yung sa akin. And, kung ganun yung inaasal ni Beyonce, hindi kung hindi naman siya hindi niya kayang magsalita, na huwag siyang i-vlog, dapat may mamagitan. Para maging magas. Kasi kapag ganyan ang ganyan yung mangyayari, tuloy-tuloy yan. Diba? Magkakaroon lang ng sama ng loob yung mga supporters. And bandang huli, kanino ang balik? Kay Beyonce. Diba? Pwedeng balikan si Beyonce. Sabi-sabi ka na ikaw ay Kalinga pa rin, pero bakit nagpapablog ka kay Dr. Love na alam mong kapag na kay Kalinga Prab, dapat si Kalinga Prab na magpapablog. Diba? So it will cause conflict. Dahil katulad niyan, mismong si Kalinga Prab hindi niya alam kung ano yung isasagot niya. Diba? Pero meron siyang pahabol na sagot pa dyan sa naging sagot niya. Siyempre, ayoko lang na magkaroon ng gap between sa family ni Beyonce at sa akin. Yun lang ayoko mawala. Kasi beneficiary ko pa rin naman si Beyonce and gusto ko pa rin siyang tulungan talaga. Hanggat nasa Kalingap, gusto ko pa rin siyang tulungan. Sa totoo lang, yung mga plano natin kay Beyonce is naka-ready. So yun ang keywords. Beneficiary pa rin siya ni Kalinga Prab, si Beyonce. So, if doon po natin bibigyan ng importansya, no, by rights, para po sa akin, hindi dapat binablog ni Dr. Love si Beyonce. So, kasi under pa rin siya ni Kalinga Prab. And, aminin natin Sunday, nakaka-receive pa rin siya ng monetary kay Kalinga Prab. Diba? So, kaya yung rights to vlog si Beyonce ay nakay Kalinga Prab. Huwag po sanang magagalit yung mga supporter ng
ni Dr. Love, ha? Doon po tayo lumagay sa ganong sitwasyon. No? Ikaw po ay alaga kita, pumapayag ka na ikaw ay alaga ako, beneficiary kita, but nakikita kita sa vlog ng iba, parang may mali. Di po ba? Kaya nga, ang sinasagot ngayon ni Kalinga Prab is nasa kanila Beyonce at saka mga gulang niya ang desisyon, di ba? So kung ano man yung magiging desisyon din ni Kalinga Prab, yun din yung mangyayari, di ba? Pero as we heard from Kalinga Prab, gusto niya pa rin tulungan si Beyonce, no? Okay, sasabihin maybe ng ibang mga supporters ng Dr. Love o ng Pit Guapa, may pinibigay lang naman yung yung sponsor, di ba? Pwede namang magpasalamat na lang. Hindi yung magkakaroon pa ng exposure. Di ba? Yes, maikling portion lang yon. Sabihin na natin, sabihin nyo kasi casino lang naman yon. But as we all know, kahit na si Dr. Love ay hindi nasakop ng rules ng Kalingap dahil hindi na siya Kalingap, pero si Beyonce ay under ng rules ng Kalingap. So yun yung dapat na masusunod. So kahit po yan saglit, mahaba, maikli, no? As long as nag-appear si Beyonce sa vlog ng kahit sino, bukod kay Dr. Love, still, di ba? May mali doon. May mali po doon. Parang lang kasi respeto doon sa tao, pinangakuan mo. Kahit na wala silang kontrata. Parang pinangakontrata nyo doon yung mga binitawan ng salita. So dapat, yun ay pinanghawakan. No? So sana, no, mapag-usapan. No? Maayos nila itong conflict. Magiging conflict po kasi talaga to eh. Diba? Dahil yun na nga, narinig natin yung mga sinagot ni Kalinga Prab. Diba? Beneficiary pa rin po niya si Beyonce. And tinanong niya naman si Beyonce, diba? Na siya ay Kalinga pa rin. So, as long as she is under Kalinga, she is under all the rules. No? Kahit na pinabiolate nila yan, rules pa rin po yan na meron yung Kalinga. And yun ay yung hindi pa-vlog sa kanya. Bakit ko binablog? Nagre-reaction po kasi ako. Yung ba? Nagre-reaction po ako at naka-vlog na. Kaya nga ako meron itong content ko na to. Dahil may i-vlog nga ni Dr. Love. Ha? So ang kay Kalinga Prab, nasa desisyon ni Beyonce at ng mga magulang niya. No? Kasi pwede rin naman mag-vlog pa rin si Dr. Love. Diba? Charity vlogging naman siya eh. Hindi naman necessaryong laging nandiyan si Beyonce. Diba? Charity vlogger ka. You are being supported by the supporters and your sponsor because of your good deeds na ginagawa sa ating mga kababayan. Diba? Yun yung sinusuportahan nila sa iyo. Kumbaga, kung sumusuporta man sila kay Beyonce, ibang usapan din po yun. Ngayon, kung ginagamit lang si Beyonce para makapag-sponsor, para makakuha ka ng sponsor at gagamitin mo sa iyong charity, parang hindi ka talaga sinuportahan ng mga sponsor, mga viewers na yan, doon sa charity mo. Diba, sinuportahan ka kasi nandiyaran sa si Beyonce. Di po ba? Parang ganun yung mangyayari doon. So, if you're really into charity, yung mga supporter mo dapat at mga sponsor mo nakasupport doon sa adhikain mo. Hindi doon sa taong nandiyaran sa'yo. No? Yun yung ko doon. Pagkakaintindi ko. Diba? So regardless may Beyonce o wala, susuportahan ka pa rin ng mga tao. Okay? So, I hope maayos na yung issue at wag mabash, no, si Beyonce. Kasi bandang huli nito, nakikita ko lang, no, pag ganun ang nangyari, ganun, tuloy-tuloy na ganun yung mangyayari, ang balik nito kay Beyonce. Kay Beyonce po ang balik ng kwento na to. Siya po ang babalikan dahil hindi siya, parang namamangka siya sa dalawang hilo. So, ganun po yung kalalabas.
So, yun lang po yung gusto kong share sa content na to and hanggang dito na lamang, maraming salamat.